Doon kasi sa Caraga, meron tayong tinatawag na organize na CCPD, Caraga Conference for Peace and Development. Nagsimula yan is nung mayroon tayong kinibigan na pare, si Father Carlito Clase, na sa tingin natin noon ay parang tagakabila, ng tagakabila. Siguro naging kaibigan ko na for 1 year. No? After 1 year napag-usapan namin kung pwede tayo mag-organize ng CCPD. Pero malayong kwento pa yan, mahabang kwento pa yan. Ang kung talaga doon is kung paano tayo makipag-ibigan sa kanya para nakuha natin siya. Nung una, ang ginawa ko, nag-call ako sa kanya. Siya ang una talagang pag-take over ko sa 29IB. Siya unang tao na pinakulan ko, no? Aside from my brigade commander, saka yung siya talagang una-una. Saka yung madre doon, si Sister Jan. Kasi sila ang, sa tingin ko na makatulong sa akin, o sila ang kasi sabi nila kasi ito yung mga taga-kabila, no? Gusto ko tingnan kung totoo ba, kung totoo. Noong naging kaibigan ko na, nung nag-call na ako, pumunta ako sa konbento niya. Offer siya ng kape. Kwento-kwento tungkol sa mga walang kwento about military, about kwento about sa buhay lang. No? Tapos mamaya, magkwento-kwento tungkol sa mga problema nila sa 29IB. O sige, sabi ko, subukan ko. Baka ma-solve namin yan. Ma-solve ko yan siguro. Basta ang aim ko doon ay maging kaibigan ko siya. After that, kung minsan, iniimbita ko siya sa batalyon, nakikita niya yung, ano ba talaga yung sa batalyon? Ano yung mga ginagawa ng sundalo? Nakita, ganito pala mga sundalo dito, nagwawalis, nagagawa, gano'n, no? Nagwagwardya, tapos mag-aalang naman pala, no? Later on, yung bang, kung meron siya problema sa area niya, kasi meron silang project doon project sa NGO funded, na gano'n, minsan daw hinaharas ng mga KAFGO, ng mga tagakuhan. Mga ibang sundalo, lalo ng mga lumad na sundalo, na hinaras kasi suspected nga sila na NPA. Ang ginagawa ko naman, inactionan ko naman, sinasabihan ko yung mga huwag niyong kuha yan kasi mga NGO yan. Wala naman, hindi naman proven na sila NPA. No? Nandiyan yan sila dahil legal naman yan legal naman yung world neighbors, yung mga kuha na nakuha sa kanila. Hindi lang world neighbors, yung kay Howard D. na mga Howard D ba yun? O Tabang Mindanao na mga projects. Hindi naman kuha yun Tabang Mindanao. Basta legal yan sila. Mga ABS-CBN na projects. Nandoon. Yun. Siguro, dahil doon sa mga actions na ginagawa natin, hindi natin necessarily na actionan mo yung pagalitan mo yung KAFGO, ano yan, no? Basta pinagsabihan mo lang. Yan ang gusto nila. Na every time na mayroong mga problema, na-actionan mo. Regardless kung ano yung action mo, no? Basta satisfied sila pag ito na, ginawa ko na, pinagsabihan ko na. Ano gusto mo, Father? Kasawan ba natin? Wag na. Basta mapagsabihan lang. No? Yan ang gusto nila kasi. May actions kang ginawa. Kaya mula noon, siguro, mga after 6 months, sabi niya sa akin ano kay Kernel kung magsalita ka doon sa mga once of our gatherings ng mga pare? Kasi nakikita ko sa iyo na hindi naman pala ganito mga military. Ano kaya? Kasi okay, wala problema. Magdala rin ako ng mga kasama ko ng mga military commanders, mga batalyon commanders. Doon yung nagsimula. Punta kami doon nung una, parang nahirapan sa kumbinsin si Bishop Pueblos. Kasi may experience na dati na gano'n nga. Yung barumbado yung mga military, tapos nag-usap-usap kami ng mga commanders. Sige, wag muna. Punta tayo doon, mag-call tayo, pero wag tayo mag-uniform. Nagsibis na kami. Nagsibilyan. Nag-dialogue kami doon. Bumilib sila. Sabi nila, first time na ganito, lumapit sa military dito na nakasibis, wala nakikita mga baril, no? Wala nakikita mga baril na sincero na magkipag-usap. Doon na nagsimula. Hanggang mismo si Bishop Pueblos na yung humarap sa amin. Sila na humarap. Hanggang napag-isipan namin na i-organize na yung, ano kaya, Kernel, kung mag-kuhan tayo ng mag-organize tayo dito sa para natin, para makatulong tayo sa peace and order dito sa O sige, sabi. Kami nag-overtime kami, apply kami. Siguro once a week, nagmi-meeting kami doon para pag-usapan ko paano i-organize yung CCPD. Kami rin gumawa tinulungan namin sila paggawa ng bylaws,
No? Kung ano yung mga, kanyang strategic studies, strategic planning. Nag-hire pa kami ng taga-AIM para lang mag-conduct ng strategic planning kung paano i-organize yung CCPD. Gumastos pa sila. Gumastos sila. Kami, ang unit ko, walang gastos kahit piso. Ang presence ko lang doon. Saka yung idea ko. Yun lang ginastos ko doon. Kahit piso, wala akong ginastos doon. Ang maganda pa nga doon, nung kuwan na yan, nagkaroon na kami ng rapport doon sa mga pare. Pati yung combat operation ko, tutulungan nila eh. Kasi sila may mga bigas na ration yan, may mga kuwan yan. Okay, Nel, baka kailangan mo ng kuwan. Palagi ka nag-ooperate. Balita ko, palagi ka nag-ooperate ah. Oo nga, father eh. Meron akong 15 sako dyan. Imagine, pare, nagbibigay sa'yo ng bigas para pang-combat operations. No? Dahil nga, kaibigan mo na. Yun lang ba, sir? O meron din silang pangangailangan na rin? Wala. Yung ko lang naman yung kasi, most of the time kasi, yung bang, ang problema nila kasi tayo, yung bang, kafgu, yung inaharas yung mga project nila, gano'n-gano'n, tapos gano'n. Tapos minsan may mga kwento-kwento na gano'n daw, gano'n. Ikaw na, dapat ikaw mag-switch ba yan o anong term dyan, no? Ano lang, sir? Pakilalim yun? Bakit tayo yung problema nila? Tayo problema? Kasi nga minsan may mga projects lang hinaharas eh. Nahaharas yan. Hinaharas ng mga kafgo natin, yung mga sundalo natin. Kasi akala ka natin na hindi pa nagbago yung perspective ng mga tao na sa babae. Pag pare yan, kalaban yan. Yan, kasi ito associated yan sa ganitong kwan, kalaban din yan. Eh, meron silang mandate eh. Proper program. No, magbibigay sila ng kwan doon projects doon sa mga isolated areas. Normally yan, sa isolated areas, meron mga NPA doon. Kung minsan nakikinabang doon sa project nila. Meron yan, nakikinabang doon sa mga project nila. Eh kung patulan natin yan, kung pati sila kalaban din natin, wala tayong mga kwan yan. Kasi ang purpose naman natin nag-organize ng CCPD, ang pabor sa atin doon is i-break natin yung alliance ng progressive sector. Kasi yung mga pare, part ng kanyan eh. Part sila ng progressive sector dito sa panang ng CPP-NPA. No? Yung sa baba, yun ang mga basic sector, yung mga kababayan, yung mga out of school youth, mga ganon. Yung ibang sektor na mga fisherman, yan, mga basic yan. Pero pagdating yan sa mga tataas na mga pare, mga bishop, nasa progressive alliance yan. Once na break natin yung progressive alliance nila doon sa kabila, panalo tayo dyan. Panalo tayo dyan. Malaking bawas sa kanila yan. Kasi yung bishop's house doon sa Butuan noon, yan ang ginawang doon nagkaroon, parang palaging nagbimit ang mga NDF dyan. Yan ang mga balita sa intelligence. Pero simula no maging barkada natin, maging kaibigan natin yung mga pare, mga sundalo na doon, mga pulis, mga sundalo doon ang nagmi-meeting. Ibig sabihin, na-isolate na natin sila doon. Nag-aalangan na ngayon itong mga NDF na kausapin sila o pumunta sa kanila dahil meron ng insecurities. Kasi pumapasok yung mga sundalo dyan eh. Doon, doon, kampante na kami mag-uniform. Naka-uniform na doon. Kasi nakuha mo na yung loob nila eh. Di ang nagbago na yung tingin nila sa uniform eh. Kaibigan na pala yung patig o yung camouflage. No? Hindi natin binigla na nag-uniforme kami. Doon, mga meeting namin, palagi kaming nagkukuhan. Naka-civilian. Pero kung mayroong mga kunwari activity, Mindanao Week of Peace, isa dyan, nagbo-volunteer akong, kinukuha nila ako na lecturer o mag-share ng experience ko. Tapos, nagre-request sila sa armed forces ng mga kasama sa parada. Imagine, nakakita ka doon sa Butuan na kapare, isa kayong mga sundalo kasama sa parada. Mindanao Week of Peace. Hindi tayo ang nag-initiate ng activity yun, kundi sila. Mas maganda yung impact ng activities kung sila nag-initiate, participants na tayo, kaysa tayo yung mag-initiate tapos mga hakot tayo ng crowd. Iba ang dating nun eh. Ang mas maganda dahil sila ang nag-initiate. O, Kernel, meron kami ditong Mindanao Week of Peace. Kailangan naming, pwede ba maka-donate mo lang kayo dyan ng isang platoon na para para makita ng mga sambayanan na okay na tayo, ganon. Ganon ang kwanton. Kaya doon sa Butuan, makikita mo na nagpa-parade kasama sa mga parade. Sundalo sa mga pare, mga madre. Ganon. Tapos nung after 1 year, ayong nalaunch na namin yung CCPD, October 17 ba yun? During the course pag-organize namin CCPD, nakuha niyan,
napansin yan ng National Security Advisor. Oh, okay itong kwan. Kasi sila noong meron silang programang ano yan, yung bang security peace security assembly peace assembly and security gano'n yan no? Meron silang ganyan every region pinupuntahan nila. Nakita nilang parang magandang model itong CCPD. Organisado na kaya doon unang peace assembly kinandak sa Butuan na mismo ang nag-report sa presidente si Bishop Pueblos. Peace and security. Ano ang naging effect, sir, ng peace assembly sa overall perspective ng insurgency doon? Siguro ko marami na tayong alay, no? Medyo marami na tayong alay. Alam mo kasi itong insurgency kasi is about alay lang ito Paramihan ito ng kwan Ang sabi pa nga ni Galula, it is a competition between the active minority, friendly minority, saka yung active, yung kabila, no? Ang nasa gitna, yung mga neutral majority. Kung sino ngayon ang makakuha sa neutral majority, siya manalo sa gera. Ma-isolate yung minority, yung kabila, no? Ganun yan. Yung bang gagamitin mo yung neutral minority para i-isolate yung mga active minority na yan. Mga kabila na yan. Ngayon, ano nga, sir? Yung neutral, paano nag-work, sir, yung neutral majority? Kasi yung mga neutral majority, ito yung mga mass base, no? Ito yung mga ibang sektor ng society na wala naman talagang hindi naman na makakabila, hindi naman makaatin, no? Tingin-tingin lang yan Yung mga pare, yung iba mga siguro yung mga ibang sektor, no? Yung mga NGOs, no? Mga ibang line government agencies kung hindi talaga nagagamit yan, no? Yung hindi masyadong active sa kuan. Sa kabila, hindi active sa atin na magkuan. Yan ay mga minor kuan yan, yun ang mga neutral majority. Ibang sektor. Karamihan sa mga ibang sektor na yan, yung neutral, hindi yan mga taga-gobyerno. Hindi taga-gobyerno yan. Mga NGOs, people's organization, yung mga foundation, no? Mga sektor, yung mga IP. Marami mga sektor yan Yung religious sector, no? Business sector. O yan, neutral majority yan Pag nakuha mo na yan, di isolated yung kabila. Isolated. Ganun ang ginagawa sa CCPD. Gusto natin kunin yung mga yung mga neutral majority na mag-take side sa atin. Na suportahan sa atin. Hindi na necessarily mag-take sides, no? Suportahan nila yung kuha natin, yung advocacy natin. Advocacy natin. Kaya doon, lalo kung makuha mo yung religious sector, ang religious sector kasi is component sila ng Progressive Alliance sektor ng kasama ng CCP-PNP. Mula noon, wala na. Wala na sila malapitan. Wala lang sila mouthpiece. Nagiging mouthpiece ba sa... Ay, dati mouthpiece yan kasi every time na may problema doon sa area ko o doon sa Caraga, lahat ng mga problema about abuse ng military, sila ang tinatawagan, sila pinupuntahan, oh Bishop, ganito. May namatay na naman doon, military talaga ang gumawa nito, mga ganun naman yan. Si Bishop Pueblos, magre-report sa Malacanang yan kasi kaibigan niya si Presidente. Yan. Umaya, pagdating doon, pagbalik doon, ang bilis ng information. Ako nga, di ko pa alam na may namatay doon. Nalaman ko lang nung galing na sa Malacanang yung instruction o naayusin ko. Tingnan ko, ano yun. Pero mula nung maging kaibigan natin sila Bishop Pueblo sa kayong mga pare doon, wala, dumadaan na sa atin. Nire-repair mo na sa atin, okay, Nel, mayroon nangyari doon, ano ba yun? Ganun. Kasi kaibigan mo na Saka isa magandang kwan sa CCPD, meron pa ring isa sa kwan namin doon, na walang pakialaman sa kung ano yung mission mo, no? Ay, hindi naman sa walang pakialaman, yung bang kung ano yung peculiar mission mo, yan gawin mo, no? Natin sari kung nag-agree yung ibang member doon, basta yun ang mission mo, huwag mo pakialaman. Huwag mo pakialaman o huwag mo siya i-question dahil yan ang mandate niya no? Basta ang purpose doon ng samahan namin is nag-usap-usap kami, nagkita-kita kami periodically, nag-usap-usap sa mga issue, not to necessarily to agree. Di ba? Yun ang purpose doon. Kasi kahit na minsan hindi kami mag-agree sa isang bagay, pero nag-uusap kami, hindi kami nag-aaway. No? Ganun na yun sa pamilya Di ba? Pag palagi kayo nag-uusap, hindi kayo maghiwalay ng misis mo.
Pero kung darating, kung meron na, kung hindi na kayo nag-uusap ng misis mo, most likely maghiwalay kayo niyan. Eh kung hindi tayo nag-uusap, hindi natin kinakausap yung mga pare, sigurado yan. Sino ang kakausapin nila? Sino ang kakausap sa kanila? Yung taga-kabila. Maunahan ka. Ini-strengthen lang natin yung relationship doon. Kaya sa akin kasi, ang basic talaga na solution dito sa problema sa Pilipinas o sa counterinsurgency is about relationship. Mag-establish tayo ng relationship. Gusto natin kunin yung mga kadamihan ng tao, yung majority of the people sa size natin. Ang technique yan is about relationship. Mag-establish ko na ng rapport. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, dito ka, magtisay sa amin. Ganun lang. No? Dapat minsan parang politiko rin tayo. No? Politikong matino. Yung bang gusto mong paano ka manalo sa campaign, dapat sincero ka. Diba? Ganun yan. Mangampanya ka. Mangampanya ka. Ikaw mo yung plataforma mo. Diba? Ganun dapat ganun din dapat tayo. Ganun dapat tayo. Establish ka ng rapport. Kaibigan mo muna. Kasi kung ang buwan mo ay kung gusto mo lang makakomply sa mission, kanda ka ng CMO pero walang meaning eh. Kanda ka ng SIBAC kasi gusto mo lang i-comply. Pero kung nagkanda ka ng SIBAC dahil concerned ka doon sa health ng mga tao doon, okay yun. Di ba? Kung nagkanda ka ng SIBAC kasi gusto mo makatulong doon sa mga tao, okay yun. Pero kung iba ang purpose mo, papapugi, ay iba yun. Hindi magpo-prosper yan, hindi tatagal yan. Mahalata ka. Mahalata ka. Saka isang kwan yan is dapat sincero ka. Sincero. Saka kung yan dapat huwag kang mag-lie. Ay yung mga pare kasi, pag nag-uusap kayo dyan, may problema pala sa unit mo o doon sa area mo, nag-lie ka, mahalata nila yan. Kasi yan ang forte nila eh. Ha? Alam nila kung sino nagsisinungaling eh. Ha? Alam nila yan. Kaya dito, huwag ka mag-lie. Sabi ka lang na totoo. Minsan nga, may unit ako, mayroon akong nagbatalang operations. Nabangga yung tropa ko. Isang village, isang sitio. Nagkaputukan, may napatay na NPA. Irigo doon ang ginamit natin. Irigo doon ang natin doon. Yung nakabangga, umalis na. Pumunta doon sa barangay. Lumabas sa barangay, exit. Yung succeeding na isang tropa, pumasok ulit sa barangay. Tamang-tama, nung lumabas itong isang tropa doon sa barangay, akala ng mga taga-barangay, wala na yung sundalo doon sa loob. Umakyat sila doon. Dahil gusto lang i-verify kasi marami silang relative doon sa sitio na yon. Pagdating doon ay na-meet nila yung Paloon Force na yung sa Rigodin concept natin, Paloon Force. Akala naman ng Paloon Force natin, mga rebelde sila o mga masa sila. Eh walang technique sa interrogation. Ang iba pinagsisilupin nila. Pinagsilupin, meron pa ata nasaktan eh. Meron pa nasaktan. Eh problema talaga 'yon. Nagparade yung buong community doon sa TCP ko. Headed by Vice Mayor. Buti lang Vice Mayor, ang Vice Mayor na yun ay kaibigan ko. Sabi niya, wala problema sa akin, Colonel, kasi kabihan naman kita, saka okay naman, kilala naman kita. Problema, baka magsumbong ito sa mga pare. Sa Paris Police, hindi ko kontrolado yan, sabi niya. Sa Paris Police ng Talacogon. Eh, naalala ko, barkada ko si Padre Clase, tinawagan ko, pare. Padre Clase, may problema ako. May na-disgrasya yung mga tropa ko. Nagkamali, gano'n. May problema sa ROE. Gano'n. Sinabi ko sa kanya kung ano nangyari. Sabi ko kung anong totoo. Sabi niya, walang problema yan, Colonel. Tawagan ko lang yung kwan dyan. Yung Paris President, atin yan. Sabi niya. Walang issue. Hindi man lang lumabas yun. No? Pero ginawa ko, binayaran ko yung mga damage. No? Yun kasi mga nawalang mga itlog. Ito, mga sundalo kasi natin mga... may mga nawalang mga kwan. Pero binayaran ko yun. No? Kahit importante kasi, mapakita mo sa masa na sincero ka. Nag-apologize na doon. Nag-public apologize mo sa sundalo ko doon. Hindi lang sa pare, Ang purpose sa pare, para hindi na lumaki. Pero dapat, mag-apologize ka sa community. Punta yung sundalo ko doon, yung mga nag-apologize sa community. Binayaran ko, ano yung dapat bayaran. Tanungin mo, anong damage doon? Bayaran natin yan. Binayaran. Kasi, huwag na tayong magwan dahil, huwag na tayo matino palagi sundalo natin. Mayroon nga opisyal na hindi matino eh. Mas mo kung sundalo pa, no? Doon kasi sa nadala sa emosyon siguro, akala nila kasi yung encounter site malapit sa sitio. Yung sitio na yun ay
kalaban na rin yun. Nagluting. Nagluting yun. Oh. Pero nasuklatin yun. After that, seminar naman sila. Seminar. Hindi ganyan. Hindi ganyan yung natin dyan. Dapat i-treat natin yung mga masa as victims of war yan. Oh. Ang biktima dapat ang sinusuportahan natin. Ha? Yung isipalit mo sila doon. Hindi yung akala natin kalaban sila. Kunti lang yung kalaban natin doon. Kunti lang. Unti-unti na kuha ng mga sundalo. Normal yan. Ang bottom line doon na hindi nakarating doon sa taas. Na-plansa natin sa baba. Hindi nga nakakuha ng brigade eh. Yun yan. Hindi sakit ng ulo. Hindi sakit ng ulo. Kasi kung wala ka ganyan, kung hindi mo sila kaibigan, yung mga pare, kung wala tayong CCPD, patay na naman yun. Pati naman yung division commander doon. Sasakit naman ang ulo niya. Pati si CS, sasakit ang ulo niya dahil ako niyan. Pero wala. Marami rin akong blunder doon eh. Pero dahil kaibigan ko yung mga kuwan doon, Yun yung yun yung masabi niyo na nagpa-sustain paano niyo masabi sir na na-sustain. na-sustain? Marami nga nagsasabi sa akin noon. Paano yan, Colonel, kung wala ka na dyan? May rin nagsasabi rin mga kapwa ko rin, mga sundalo o mga military officer, sabi nila. Paano, sir, kung wala ka na doon? Concept mo yun eh, sabi niya sa akin. Sabi ko, kung tama kasi yung fundamentals na ginamit mo, tama kasi yung mga principles na ginamit mo, hindi mo pa yan, masusustain yan. Hindi mo kailangan ng pera para i-sustain yan. Ano yung principle natin? Relationship. Pagkikaibigan. Kung kaibigan mo yung tao na yan, kahit saan ka, magtatawagan kayo niyan. Si Bishop Piblos kayo, ka-textmate ko yan, katawagan ko yan eh. Si Father Classic, katawagan ko yan eh. Oh. Hindi nawawala. Ang kaibigan, hindi nawawala ng barrier yan. Walang barrier yan. Kaibigan mo eh. Ha? Eh kung kaibigan mo lang sa kundoon ka, wala, no? Dapat kaibigan mo. Walang barrier yan. Kahit na malayo tayo o kanyan. Paano mo masabi sir na kasi, di ba, yung instinct ng sundalo sometimes is, ano sir ba, conflict management eh. No, kuminsan para tayong yan ngayon na gusto mong kaibiganin sila eh. So parang ang hirap i-develop na, ano yan eh, ano dapat yung frame of mind sir ng isang sundalo na para ma-imbibe niya yung gano'n na kaibiganin ko lahat. Dapat sa